Iniimbestigahan ng ombudsman ang mga idinawit ni Zaldico sa kanyang video kaugnay sa kung paano nangyari ang insertion sa 2025 national budget. Lumalabas din daw sa investigasyon ng ombudsman na may sabwatan ang 3 undersecretaries. Balitang hatid ni Salima Refran. Kahit wala pang hawak na sworn statement ni dating Congressman Zaldico, gumugulong na ang motu proprio investigation ng Ombudsman sa mga binanggit ni Ko sa kanyang serye ng mga video sa social media. Kabilang dito sina dating Budget Secretary Amenah Pangandaman, dating House Speaker Martin Romualdez, dating Undersecretary Adrian Bersamin, at maging si Pangulong Bongbong Marcos. Even the President. Well, we have to look if it's possible na nangyari yun. It's something that we have to look at. Kasi logical flow lahat yan eh. It has to be believable in the first place. Kasama rin sa iniimbestigahan si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Possible din kasi may relationship siya rito eh. And it was his ward eh. Bago yan naging PLLO, USEC yan sa OP eh. Apo ng dating Executive Secretary si Adrian Bersamin na dating Undersecretary ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Matagal na raw nasa radar ni Remulla ang nakababatang Bersamin. May naranasan kami sa DOJ na tila siya ang nakialam sa appointment process. Ang prosecutors natin, pinipili natin based on our confidence. And some people were not appointed accordingly or were appointed without even consulting us on that matter. Meron pa ibang mga pagkakataon that this young undersecretary was using the name of the president. There have been other incidents. Ang lumalabas raw ngayon sa investigasyon ayon kay Remulla, may conspiracy to commit plunder sina dating Yusek Bersamin, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DepEd Undersecretary Trijib Olayvar. Sa talumpati ni Senator Panfilo Lacson, pinangalanan niya sina Adrian Bersamin at Olayvar na ginagamit umano ang pangalan ni Pangulong Marcos para paikutin si Ko sa issue ng budget insertions. Batay raw yan sa pahayag ni Bernardo. Ayon pa kay Remulla, tinitingnan na ng Department of Justice na gawing state witness si Bernardo. May alok na rin daw itong magbalik ng pera sa gobyerno. Bersamin, Olayvar, and Bernardo were working together in practically laundering money. That's already a major offense that was being committed. Kasi nga, nakasakay na sa armored van yung pera sa kanyang narration, di ba? At inililipat sa kabilang armored van o nagpapalit sila ng armored van, they drive off with the van with the money. Iniiwan naman yung isa naman para punuin ulit ng pera. Nakakapangilabot yung ganitong mga kwento. Pero there must be veracity in it. No? Baka may katotohanan yan. I think it's believable. Pero siyempre, we will also look at the other evidence available. They don't have a right to that money. Anong kinalaman nila sa pera yun? Ba't hawak nila? Sinisikap naming makuha ang panig ng mga nabanggit ni Remulla. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.